Sa game ng Detroit at Indiana, mukhang tapos na yung career ni James Wiseman. Kakasimula pa lang ng season. Nagkaroon siya ng non-contact injury after niyan tumira ng 3-point shot. Parang PG yung nangyari dito kay Wiseman. Bigla na lang bumigay yung lower body niya. Meron kasing history ng injury sa tuhod si Wiseman. Hindi siya nakabalik sa game na base naman sa report mukhang calf injury ang nangyari sa kanya. Yung kinakatakot naman ng mga fans ay baka nagkaroon ng Achilles tendon injury si Wiseman. Para nangyari din kay Giannis last year na bigla na lang bumigay ang tuhod niya at nagkaroon ng injury, non-contact pa. Ganda rin ang nilalaro ni Wiseman ng first quarter, naka 6 points agad sa loob ng 5 minutes. Sa Indiana pa naman inaasahang babalik yung karir niya. Nahirapan din ang Pacers kontra sa Detroit. Nalamangan pa sila ng 12 points bago nahabol yun. Lamang pa ang Detroit sa start ng fourth quarter at dun din bumulusok yung Indiana Pacers. Si Tyrese Haliburton mukhang mahina pa ang tuhod kasi 1 out of 9 sa 3-point area at 6 out of 18 sa field. Tatlong chika bebe ba naman talagang manghihina yung tuhod ni Haliburton. Naka 15 points, 5 rebounds, 4 assists, 3 steals naman siya. Si Miles Turner meron 20 points, si Piolo Pascal Siakam 19 points. Yung nagbabalik naman sa Pacers si Benedict Mathurin, yung kanilang 6-man. Pinapasayaw na lang niya yung mga taga Detroit para makalamang sa game ang Indiana. Meron siyang 19 points, 6 rebounds at 2 out of 3 sa 3-point area. Siya din yung player na nawala sa Indiana Pacers dahil sa injury noong nakaraang playoffs kaya nahirapan din sila noong nakaraan. Yung Detroit naman, nung last quarter, sa kagustuhang manalo, 6 na players ang pinasok. Parang si Ron Holland ata yung pang-6. May loophole kasi dun. Pwedeng 6 na player sa loob ng court. Huwag lang mahuhuli ng referee. Kung pumasok pa yung tira ni Ron Holland na yung humihingi ng bola, makakount yun kung hindi nahuli ng referee. Pero kapag nahuli kasi, technical, alis pa yung possession. Kaya natawagan nun ng Detroit. Kasi nga 6 na player tapos meron pang papasok na 3. So ito yung pinagbabawal na technique kasi sa NBA. Pwede kapag hindi nahuli or nakalusot, pero kapag nahuli, technical ka ngayon. Tinambakan ng Bucks ang Sixers 124-109. Walang Embiid at Paul George sa kanila. Gigil din si Giannis, 25 points, 14 rebounds at 7 assists. Mukhang nagbago din yung jump shot ni Giannis doon or natsambahan lang din. Hindi tumira si Giannis ng 3-point shot pero 14 points sa loob ng paint si Giannis. Si Damian Lillard naman naka 30 points, 6 out of 12 sa 3-point area. Si Taurean Prince ang pumalit kay Middleton dahil nga injured. Pero ang ganda rin ng nilaro niya, 16 points, 4 out of 5 sa 3-point area. So hindi naman ganito yung nilalaro niya dati sa dati niyang team. Sa bagay, magkasama naman sila ulit ni Darvin Ham. So may naunang Shaq team na full, merong unang injury sa season. Ito naman unang gulo at away sa pagitan ng Nets at Hawks. Hard foul ni Claxton kay Daniels. Nagkapisikalan pa yung dalawa. Sinugod pa ni Daniels si Claxton habang nasa crowd. Flagrant foul ang tinawag at ejected si Claxton sa game. May kasama pa kasi yung technical at posible ding i-assess ng NBA yun na either multa or suspension ang ibigay kay Claxton. Ikalawang araw pa lang ng NBA season, ang dami ng first time. Parang kakaiba din na ang isang first overall pick iligay ng kanyang team bilang 6-man. Ganito ang nangyari kay Zachary Risacher ng Atlanta Hawks. Pagkapasok niya nung late first quarter, nakapagpasok naman siya ng isang 3-point shot. Sinundan niyo ng isang foul. So may guhit na rin sa record book. Medyo nag-a-adjust pa di umano si Risacher sa basketball sa NBA. Panalo naman ng Atlanta Hawks, meron si Risacher na 7 points, si Trae Young 30 points, samantalang sa Brooklyn si Cam Thomas 36 points, si Ben Simmons naman nasugatan sa kamay na meron 6 points, 5 rebounds at 8 assists.